The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Tuesday, Pastor Jeff. Kamusta dyan? Maulan din ba sa Rizal? Ay, wala si Pastor sa Rizal. Medyo lag ang ating signal. Baka pwedeng tawagan. Mahina hindi yung gumagalaw si Pastor. internet connection. Mukhang hindi natin mailalaban ng StreamYard. Mukhang tayo ay magfo-phone Mahina, call. Oo. Mahina. Sige. So, salamat na marami, Brad. We'll see. Wala pa! Ikaw talaga. Hindi pa nagsisimula. Mukhang wala si Pastor sa Kainta. Mamaya tanungin natin kung nasang bandang Pilipinas sa Sige. lupalop ng Pilipinas nandoon si Pastor. Mag-telephone muna tayo, mag-telephone. O sige. Tinatawagan na po natin si Pastor. Maya-mayang kaunti papasok para sa mga nag-iintay pa rin ng magandang balita po ngayong araw nga ng Tuesday, May 28. Nakakatuwa yung yung 8 kanyang anak at lahat ng babae niya Nakapagtapos ng pag-aaral. hindi pa nga. Ay, hindi pa. May 2 nakapagtapos, may 3 na nag-aaral. Ikaw not paying attention ka na naman. Meron. Ay, isa pala ang teacher. 4 ang education. Ayan, tama na. Nakakatuwa po kasi nga, di ba si ate kasi siguro nga ang ina-idol nila. Alam niyo sa probinsya, ganun po din sa amin eh. Kung sino yung makita. Opo. Ako, hintayin ko lang yung mga patunay dito ni nanay, ha? Kung sakasakali po, ayaw pa ho natin munang mangako ng anuman, pero ako po yung nagagalak na makapanayan po mga tulad niya. Napakapayak ng buhay. Isa pong karpintero yung ama, at siya po ang nagpapaaral basically doon sa kanyang mga anak na nasa college. Yung isa nga po ay nakapasa na ng Teachers Board exam. So, di ba? Alam mo yan ang pinakamasarap din panoorin sa panahon po ng graduation. Yung ang ama at ina ay papanik ng entablado para po sabitan ng kung hindi man honor yung bata, hindi ho. Diba? Yun lang pong pagsasabit po ng noong patunay na siya po ay graduate na. Di po ba yan ang napakasarap panoorin ng mga eksena na talaga ho namang sa panahon ng graduation, ang unang papuri po sa Panginoon at higit sa lahat din po sa ating po mga magulang na nagpapagal para po sa kanilang mga anak. Di po ba? Yan ang gusto kong mapanood ng mga eksena at mga pagkakataon sa tuwing graduation. Yung mga magulang na nagpipigil ng luha dahil ito na yung resulta ng kanilang pagpapagal. At paghihirap ka. Tama. Amen. Sige, Brad Jeff. Good morning, Brad. Good morning, Ted. Malinaw na ba dyan? Malinaw. Ay, salamat naman na marami. O sige, okay na kami sa telepono. Importante lang talaga the message na ating inaabangan. Brad? Yes, pasensya na, Brad, Ted. Medyo dahil sa recent na bagyo, parang down ang internet dito sa lugar sa bandang Tagaytay. Yan. Sa lugar na to. Okay, parang RFID rin ang dating, ha? Ganun ang internet, hindi ba? Pagka umuulan, may pagkakataong humihina. Okay. Sige. Alright. Ang importante, hindi mahina ang ating pandinig sa mensaheng ito. Go ahead, Brad. Yes, Brad, Ted. Ang topic po natin ay about power. And sabi nga po natin kahapon, tayo po ay naglo-long for power. Yan po kasi yung regalo sa unang nilalang kay Eva Tadan. However, sabi nga po natin dahil sa hindi nila pagsunod, Naku, naputol po si Pastor. Nawala po ulit. Sige, subukan po nating antayin siya na makabalik ulit. Balikan natin si Brad Jeff Eliscopides. Brad, go! Okay, sige. So, palagay ko, pagpabukas na natin to. Wala na. Mahina talaga ang signal, malabo. Ako naman, sige. Kung nasa Tagaytay ka lang, di ba? Ito na, may naririnig ako hangin. At hindi ka makontak sa telepono, cellphone, paano pa kaya kung nasa, di ba, Giwan, Eastern Samar naman, lalayo ka pa. Pumunta ka nga lang sa Cubao ilalim, hindi ka na makontak eh. Hindi ko maintindihan, di ba? Cellphone ang gamit mo. Cellphone. Nasa Tagaytay ka lang. Nasa Tagaytay siya. Dapat nga mas mataas ka dun eh. Oo, kung pag-uusapan natin ay cell site, di ba? Oo. So, there's really something wrong. Sige, Brad. Hello, Brad, Ted. Lagi naman nating issue yan. Tayo hindi makapag-usap nga sa Rizal lang eh. Oo. Okay.
Ang ating telco medyo... Well, sabi nga nila, mga bagay na hindi na po natin kayang baguhin. Yes. So, tanggapin na po natin ito. Opo. Baka siya maputol ulit. Opo, tanggapin na po natin yun. Idiretso na natin ito. Wala ho naman tayo magagawa dyan, pero ang ating magagawa dito ay magpakahinahon. Amen. Yan. Brad, go ahead. Brad Ted, katulad na sinabi ko kanina, nasa tema tayo ng power. Bibilisan ko na lang. At yung pagnanasa nga po sa kapangyarihan ay isa sa mga fallen nature, kumbaga minimithi ng karamihang tao. Kaya nga, di ka magtataka, papatay. Isang politiko, manatili lang sa kapangyarihan. Mandaraya, manggugulang sa negosyo, para patuloy na lumaki negosyo, para mas malawak yung kapangyarihan. Kaya, hindi po tayo mapakali. We don't feel good pag may nagdo-dominate sa atin. Ayaw natin na parang may matinding karamdaman, nagdo-dominate sa'yo physically. Parang hindi tayo, we don't feel good. Kasi nga po, we're never designed that way in the first place. Kaya nga po si Apostol Pablo, minsan may pinagdadaanan siya matinding karamdaman. 3 beses niya itong dinulog sa Diyos. Kung maaari, tanggalin na yung tinatawag na thorn in the flesh, kanyang paghihirap. Ngunit 3 beses din itong tinanggihan ng Diyos. Ang sabi niya, ito yung verse natin, sa 2 Corinthians 12:9. My grace is all you need. My power works best in weakness. Ibang klase po talagang kapangyarihan na binibigay ng Diyos, ano? Kumbaga counterintuitive, kumbaga kabaliktaran po sa natural na takbo ng mundo. Kabaliktaran, kumbaga, bakit po? Kasi si Lord gusto niya unang-una maging humble ka. Kasi po pag naging prideful tayo sa kapangyarihan, ilang mga tao na matataas, nagmataas, at feeling nila sila may control sa buong mundo. Ang nasa na ngayon, mga patay na, hindi tumagal ang buhay, at hindi rin nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gusto ng Diyos, mag-humble ka and rely in Him. Yung kumbaga sa aking kahinaan, Lord, yung aking humility, ako na wala naman talagang ipagyayabang sa inyo at sa tao. That's where the Lord gives us the grace. Pangalawa po, pag tayo po'y nanghihina, we continue to rely on God. Okay? Patuloy po tayo nagiging dependent sa Diyos. Tinggigising ka sa umaga, Panginoon, kung wala ka, wala rin kaming magagawa. Kaya nga po tayo dito sa programa. 6:00 ng umaga, ang unang segment ni Ted at ni Chacha, tulog pa ako noon, ay ang magdasal. Kasi po, nag-rely tayo na, Lord, itong programa na to ay para sa iyo at para sa tao. Kaya po, napakahalaga po na itong verse na to. We don't project na, Lord, hindi kita kailangan. Kaya ko to, ang talino ko, ang dami kong natinapos, ang dami kong kaibigan sa gobyerno, dami kong pera sa bangko, hindi kita kailangan. Wag po ganon. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, my grace is all you need. My power works best in weakness. Manalangin po tayo, Panginoon, salamat po. Kahit po may certain level na kami ng power na narating, position, possession, Lord, help us to be humble. Yung humility po, nawa ay laging makita sa amin. Because the more we humble ourselves, the more your grace abound. At sabi mo nga sa salita mo, pride comes before destruction. Yung mga taong nasira, yung mga taong na pariwara, nagsimula silang yumabang at hindi umasa sa iyo. Salamat po sa power nyo na kailangan namin in times of weakness. In Jesus' name. Amen. Amen. In Jesus' name, Amen. Lord, we pray, alagaan niyo po si Brad Jeff sa kanyang pagmimisyon ulit ngayong araw na ito. And Lord, salamat po ng marami sa muling pakikinig sa magandang balitang hatid ni Brad Jeff. At salamat, Panginoon, for giving us the gift of patience sa ilang po mga nangyayari po sa aming programa. Mahal na Panginoon, alam po namin ang lahat ng ito ay may kadahilanan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Kasi nga sabi, meron ako napakinggan, Brad Jeff, no? Minsan o madalas, no, meron kang panalangin na bigyan ka ng patience. Yes. Yung sabi paano ka bibigyan ng patience? Di ba? Di ba? Hindi. Bibigyan ka ng pagkakataon to test your patience. Yan. Amen. Oo nga, actually. Di ba? Actually, no? Ganun na nangyayari. Oo, yung pangunawa sa kapwa. Oo. Tama. Oo, pangunawa. Oo, hindi naman ibibigay daw sa iyo iyon, di ba? Literal. Correct. Kung hindi, bibigyan ka ng pagkakataon na unawain mo yung kapwa. Ganun daw Yes. yun. Amen. Correct. Amen. Sige, so Brad, ikaw ba'y hanggang next year dyan? Uy!
Brad Ted, meron lang kaming mid-year strategic planning kasi nga you have to understand, Brad Ted, yung ating online worship service na pinapastor ko, yung Saturday 4 p.m., parang in a way, this is a new kind of doing church. We're trying to develop something na, kasi we got so used to face-to-face type of church. And because of pandemic, na iba na talaga ang landscape ng mundo. I mean, kung sabihin kita ngayon, huwag ka na mag-online shopping, balik ka na ulit sa face-to-face shopping. Bakit hindi? Convenient. O sabihin ko, huwag ka nang gumamit ng mga GCash o Paymaya, kung ano man. Sabihin mo, bakit? Convenient. So, it's the same. May mga tao po na yung face-to-face na church, either once a month na lang or totally hindi na nagka-face-to-face. Now, meron pong window ang church to reach out to more people sa online, sa digital space. Dahil Pilipino ang laging number one when it comes to using the cellphone, using the internet, the longest per day, average, 9 hours mahigit tayo per day. Kasi nga, mabagal internet yata natin. Wala. Oo nga, no? I understand. Kasi hindi naman, with all due respect, no, sa lahat, kasi you have to adapt Yes. With the change. Pati ho that we dito sa have. mga sa simbahang Katolika. Oo, totoo. Opo, kapag hindi sila nag-adapt din o kaya po naman nagkaroon din ng ilang pong mga pagbabago sa pamamaraan, kaya may mga iba na po na nag-iiba-iba ng kinabibilangan o kaya po naman ay sa panahong ito, kapag masyadong yung orthodox nga, kung sakasakali, yung iba po ay hindi tinatangkilik yung mensahe. Kaya tama sila, brother, no? You really have to think and adapt and evolve sa mga panahong ito, Brad Jeff. Yes, Brad Ted. Yeah, kaya meron kaming strategic planning and may the Lord grant us wisdom sa mga taong tumutulong sa amin in terms of the goal naman, Brad Ted, the principle doesn't change to propagate the gospel, to advance God's kingdom. But the tools, I mean, unang panahon, wala namang printing press, wala namang nagbabasa ng Biblia. May isang lugar na synagogue, lahat nakikinig. Na-invento ang printing press ng 1500s and all. So, naiba-iba talaga yung tools, but the message remains the same. Yun ang wag maiiba, yung mensahe. Yung tools, they may change. Yung anak ni Chacha, baka puro screen na kaharap niyan. Pag nagdalaga yan, who knows kung pupunta pa yan sa physical na church. But the message should always be reached. Tulad ng programa natin ngayon, Brad Ted. Yung segment natin. Yes, okay. Sige, so that's a school of thought really, na palagay ko ho, dapat nga maging malikhain paano maipapalaga na pa rin ang magandang balita. Amen. Okay. Hanggang bukas na lang ako, brother. Hanggang bukas na lang ako dito. So bukas, maghahanap pa rin tayo ng signal. Sana manumbalik na ang signal dito. Totally walang internet sa lugar na to. No signal at all. Well, kuminsan din naman, pinagkakaloob din yan na wala kang signal talaga. Para mas makapagnilay-nilay. Oo, para ka mainis. Ay, akala ko ikaw talaga. Test of patience pala. Test of patience. Alright. Yes. Okay. Salamat, Brad, and God bless you. Thank you. God bless, Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.